What is up, Moto Arc here? Good afternoon sa inyo at kasama ko ngayon si OBR natin. Magra-rides tayo guys, medyo malapit-lapit lang to, halos kapit-bahay lang namin. Pupuntahan natin ang Minalungaw National Park na located sa Nueva Ecija. So magmumula tayo dito, banda sa Arayat at dadaan tayo pa Candaba guys. So may dalawang ruta kasi to, may pa Bulacan at meron naman na dadaan tayo sa Arayat at dadaan natin yung exact colleges. Pero yung ruta natin na dinaanan ngayon, Candaba, Bulacan, tapos Minalungaw. So base sa maps, 1 hour and 20 minutes ang biyahe natin. So paspasan lang natin to. Ang oras natin ngayon 11:29 AM na. So magtatanghalian na guys. Siguro pagdating natin doon, tanghalian na. So tara, samahan nyo lang kami sa biyahe namin. Also, tignan natin kung ano yung natatagong ganda ng Minalungaw National Park. So yun guys, bali yung OBR natin nanggaling na siya doon way back 2022 at yun, ako hindi pa ako nakarating doon guys. So wala pa akong idea kung ano yung itsura ng Minalungaw Park na yun. Pero may idea na ako sa sa mga nakikita kong videos. Pero personal, hindi ko pa alam kung gaano siya kaganda, kalawak. At ang pinaka-attraction doon guys, yung pagtalon or yung cliff diving, at saka yung rock formation. Medyo matataas ba yung doon, bato? Ayun, sabi ni OBR, uy, ano yun? Saan galing yun? So yun daw yung main attraction dun, rock formation. At yung kapatid ko guys, galing sila kahapon. Hindi lang ako sumama kasi hapon ba yun? Anong isang araw pa. Galing na sila nung isang araw. Di ako sumama kasi madaling araw sila umalis at wala akong OBR, wala akong backride. So syempre kawawa si backride natin kung di natin sasama, di ba? So nagset na lang tayo ng bukod natin. Kaya naman solo trip lang ulit tayo. Wala tayong kasamang ibang riders. Bali last week, galing naman tayo sa Mapannuepe. So kung di nyo pa napapanood yung video, ilalagay ko yung link sa description. Napakasaya ng naging experience natin doon kasi ang ganda ng campsite. Solid, parang nasa New Zealand talaga tayo. Kanina pala, share ko lang, nagpalit tayo ng gulong. Nagpapalit na tayo kasi yung gulong natin pudpud na. Saka yun, biglang lumalambot. Kung gusto nyo makita yung video, ayan, gagawin ko ng video. So hopefully uploaded ko na yung video bago ko ma-upload to. Yung gulong natin na yon, yung pinalitan, 10,000 kilometers o doon na rin yung tinakbo at umabot na siya doon sa tread wear indicator. So sulit na rin guys. Tsaka banggit ko rin nung nagmapanuepe tayo, mga dalawang rides na lang din yon yung itatagal nun. Pero yun, di na siya umabot sa rides natin na ngayon. Napalitan na talaga siya kasi ayoko naman isugal na laging lumalambot, laging nakaka-aberya. So mas okay na panatag na tayo sa ride natin. Kaya naman na yun, bago na yung nakakabit sa kanya ngayon dito sa likod natin. At yung sukat niya same sa stock pero iba yung brand. So binili na lang natin siya dun mismo sa motor shop. Medyo may kamahalan pero yun, hindi ko na kasi mahintay kung order pa tayo sa online. So lumiko pala tayo dito sa Mandasig, Candaba at yung may tulay. So yun, paspasan lang natin to. Tapos G na tayo. Setup pala ng CVT natin ngayon, same pa rin sa last na setup natin nung Mapannuepe tayo. At kung di nyo pa rin napapanood yung video, lalagay ko yung link dyan sa description. For idea, 1K center, 1K clutch at 17 grams na bola yung setup natin sa CVT. At maganda naman yung resulta ng setup na ginawa natin kasi maganda yung ahon niya, maganda siya kapag may OBR at malakas yung hatak. So all good siya pang overtaking guys.
tsaka pang mga take off. Ito na yung pangalawang tulay na dadaanan natin. At yung nasa ilalim natin, mga sir, mga bossing, ay ang Pampanga River. At by the way, meron tayong balaklabang suot, no? Galing kay Solo Ever. So kung gusto niyo maka-score niyan, ilalagay ko yung link dyan sa description. So napakaganda niya, breathable siya. Hanggang dito umabot siya sa ilong. Tapos may foam pa siya dito sa may baba, kung kaya naman komportable. Tapos lagpas siya hanggang dito sa may leeg, guys. Kung kaya naman iwas choco na bato ko na rin to. And check niyo yung mga item na ginagamit natin, yung mga nire-recommend ko. Ano siya, all goods talaga. Hindi ko tayo dito, hindi na natin pala dadaanan yung palengke. So nag-shortcut tayo. Diretsuin lang natin. So kung galing kayo ng San Fernando, Pampanga, yung isang alternate way yung mas okay na daanan nyo. Kami kasi malapit kami dito sa Candaba. So ito na yung pinaka best way. Tapos lusot tayo ng Bulacan, then Nueva Ecija. Yung isang way kasi diretso na siya Nueva Ecija eh. From Arayat, lagpas ka na ng Nueva Ecija, hindi mo nadadaanan yung Bulacan. Sa gloves naman na gamit ko ngayon, hindi ko nahanap yung Solo Ever ko eh. Yung kakabili ko lang. Ang tagal ko hinahanap kanina. So ginamit muna natin itong galing sa Tiangge. All goods naman siya eh. Tapos ayun, may mga ano siya dito, parang bato-bato dito sa may part na to. Maganda naman siya, pero butas-butas yun dito. Pero okay lang naman kasi hindi naman siya nabibilad dahil nasa ilalim ng throttle. Mainit ngayon, guys. Last time nagkaroon ng guhit yung palad ko kasi wala tayong suit na gloves. Kaya naman ngayon hinahanap ko talaga yung mga gloves ko kasi talagang gumuguhit yung init. Nagsa-sunburn yung balat natin. Kung kaya naman kailangan full gear tayo ngayong, lalo na kahit tagulan na mainit pa rin, masakit pa rin yung sikat ng araw. Ganda ng mga buko dito. Ano to, resort? Parang resort, no? Ang ganda. Lawak niya. Yung angulo ng GoPro ko, comment nga kayo guys kung okay lang kasi last time na video natin medyo mababa eh. Ngayon, tinaas ko ng konti para kita yung langit. Ayan, konting part lang yung kita yung manibela. Sa last video kasi natin, halos kita yung manibela eh. Check nyo nga guys kung mas okay sa inyo yan para alam natin kung saan natin i-angulo yung mga video natin, kung hindi masakit sa mata. Actually mas mahaba yung daan dito eh, pero dahil hindi masyadong traffic, mas mabilis yung time of arrival natin dito tulad dun sa isang ruta, yung pa Arayat tas Nueva Ecija. Ito kasi maluwag oh. Tinignan ko kasi sa maps, mas maikli yung kabila pero mas matagal. Tsaka okay din to, kita natin yung nature. Sa palayan tayo dumadaan, medyo presko yung hangin, sariwa yung oxygen. The first time lang natin dumaan dito, no? At pa San Miguel pala siya. So Candaba San Miguel Road to. At may mga part na medyo sira-sira yung kalsada, katulad na lang nito. Buti na lang naka-ADV tayo. Lubak-lubak to. Tapos salamat pala dun sa mga nagpaalala sa akin na i-off yung traction kapag dadaan tayo ng buhanginan, also kung laging paahon. Kasi nung pumunta tayo ng Mapanuepe, nakalimutan ko siyang i-off. So okay kasi na i-off yun kapag dadaan nga tayo ng mabuhangin para malakas yung hatak ng likod. Nagpipigil kasi yung motor natin kapag naka-on yung traction. At take note, laging naka-on yung traction natin guys kapag ka-on ng motor natin. Kumbaga yung default ng ADV natin, naka-on yung traction. So kung i-off nyo siya, kailangan muna natin siyang iset dito sa panel natin. Konti lang naman yung pipindutin dun eh. Yun din yung mali ko nung Mapanuepe tayo, kailangan naka-off yun. Kasi mas malakas yung hatak talaga kapag naka-off. Kumbaga nasa normal mode lang yung motor natin. Pag naka-traction kasi nagpipigil yan eh. Kumbaga sasabayan niya yung ikot ng harap na gulong sa likod na gulong. At kung gusto natin ng extra power, kailangan talagang i-off yan. So pakita ko na lang kapag may time na i-off na natin yan, kung paano siya i-off.
para alam nyo rin kung paano i-set yung mga traction na yan. So naka HSTC pala to, hindi kasi ako sanay gumamit ng ganun eh. Pero may idea na ako doon, hindi ko lang na-set kapag gagamitin na. Pero yun, aware na tayo ngayon, so may set na natin yan. Ang daming fish pan dito oh. Hindi naman mainit yung panahon, sakto lang no, na hindi naman sobrang init. Feeling ko medyo presko pa. Pero sana wag magbago. Kahit ano na, anong oras na ba? Alas 12 na eh, mag-alas 12 na. 11:46. Eh maganda palang daanan dito eh, Nueva Ecija. Ngayon ko lang din nadaanan to. As in ngayon lang talaga ako dumaan dito. Medyo na-amaze ako. Oo, kala ko nga yung bahay pare ito eh, iba pala. Na-amaze ako kasi may daan pala dito. If ever may pang alternative route na tayo kapag pupunta ng Nueva Ecija. Pero pag Minalungaw, ito kasi yung tinuturo. Pero baka mas malapit kapag dun sa Arayat tayo dumaan, no? Ang ganda na rin, may mga solar na rin sila dito. So maganda na rin siya daanan kapag gabi. Tsaka kagandahan, hindi matraffic. Halos tayo lang nasa kalsado, wala ngang nasa likod natin. Maluwag. Mahaba yung ruta pero hindi traffic, so mas mapapabilis. Time check natin, 11:56 na. Mag-alas 12 na, rekta kain na talaga tayo dyan. Pagdating doon, buti na lang may kainan daw doon eh. Ang ganda ng poste nila, may solar, tapos yung pang kuryente nila mataas din. Ang ganda ng design ha. Ayos 53 minutes na lang, nandun na tayo, 35 kilometers. Malapit-lapit lang talaga siya. Short ride lang siya. Parang kasing lang lapit lang ng DRT, no? Kaso yung DRT, sobrang pangit ng daan doon. Last na namin punta doon, di na kami babalik doon. Siguro babalik na lang kapag maayos na ulit yung daan doon. So, labas tayo ng highway. Pwede tayong kumaliwa, pwedeng kumanan. Pero tinuturo ng maps, kaliwa, route 1. So sundan na natin. Ang daming sasakyan dito. Ang dami na sasakyan eh. Dito pala yung mga sasakyan, wala dun. Kumbaga bypass road lang yan, hindi na natin. And that's G. Daming mga truck dito. Ba't ang daming truck? Wala bang truck ban dito? Sa San Fernando kasi tuwing gabi yung mga truck eh. Dito yata anytime. Siguro sa mga part na truck ban, dito yung ruta nila. Okay. Kaya pala wala sa San Fernando yung mga truck. Nandito sila. Ito yung ruta nila. Alright. Kaya pala. Kano yung malaki? Magkano po yung malaki? Dalawa. Buko muna tayo. May chicharon sila oh. Special. Oh, sarap puro. Thank you po. Thank you. Thank you. Bait ni Lola, sabi niya ingat. Alam niya magre-rides tayo eh. Hindi ba tayo halatang riders? Meron din dito. Special yung mga, puro 100. Tapos yung kay Lola, 3,100. Malalaking kay Lola. Depende na lang, no? Ang sarap ng buko, purong-puro, no? Unang inom ko pa lang, alam mo ng puro, wala siyang halong asukal. Siguro konti. Oo. May patay. Chicharon, no? Uso yung chicharon dito. Ba't kaya uso yung chicharon dito? Anong... kilala yung Bulacan sa chicharon. Kaya pala. Alright, let's go! Papasok na tayo ng Nueva Ecija. So ito Bulacan, no? Okay, ang dami pa rin chicharon. Nueva Ecija na tayo. First time ko lang dinadaanan yung arko na yun, pati ito. Yung mabuhay, mabuhay gapan. Oo. Gapan. Ito yun. Okay. Di pa uwi, daan na lang tayong Arayat. So ayan na tayo guys. Mabuhay Gapan City. So yung first city na dadaanan natin dito, Gapan. Tagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta dito. Actually first time ko lang pumunta dito eh, sa part na to. Ang daming mga
Chicharon, pasalubong. Nakailera sila. No? Mamaya, no? Hindi, tingnan na lang natin kung saan mas okay. So, time check 12:12. Parang Shopee 12:12 na PM. 42 minutes na lang at 25 kilometers. Doon na tayo sa Mapanuepe. So, kain na tayo. Gutom na ako after. Pagkadating dun, hanap agad. Ano ba itsura ng mga kainan dun? Parang resto style, karinderya na lang natin. So, kakanan tayo dito sa part na to. Pero may way pa diretso. Siyempre, masusunod pa rin si Bossing Maps natin. Pero ba't lupa? Ay, hindi naman. Bypass road. Parang gusto kong dumaan sa highway pero dito tayo tinuro. So, sige lang. Go with the flow. Naka-motocross si kuya. Pang off-road talaga. Saktong-sakto dito sa daan Ayun, nandito na tayo mga sir. Sa lubak-lubak na part na daan na to. Pero yung dun, ginawa na nila, inayos na nila. So, yung dito, lubak-lubak pa. Ewan ko anong baryo na to pero yun, 17 kilometers na lang. Paspasan lang natin itong lubak na to. Buti na lang naka ATV. Kung hindi, masakit na yung likod natin yan. Wow. May off-road pa dito. Ay, lalim na-testing na naman yung ADV off-road natin. Buti na lang bago rin yung gulong natin. Kasi baka butas na yan kapag dinaan pa natin yung gulong natin kanina. Tsaka inayos yung pito ng gulong natin. Kaya naman all goods na. Yung sealant pinapalagay ko talaga para pag nagkaroon ng maliit na butas, hindi agad sisingaw yung motor. Kasi may mga ganong senaryo kahit bago yung gulong, pag nabutas, mabubutas talaga yan. So para safety, para may peace of mind, pinalagyan ko ng sealant. Buti na lang kasama na sa package yung sealant. So ilalagay ko yung link ng gulong guys sa description kung mahanap po yung nilagay natin. Medyo na siya, high quality, saka medyo mahal na rin. Kaya maganda rin naman yung yung quality ng gulong nung tinignan natin. Hindi ko pa nakikita yung reviews pero yun, lagay ko yung link siya sa description. Dito may mga bundok-bundok na. Tapos na tayo sa off-road. Sana last na yan. Ano pala natin panel guys, naka-check engine tayo. Yan, pakita ko sa inyo. Palagay ko, kanina ko pa iniisip kung ba't nagkaroon ng check engine dyan. Yung naisip ko lang, dahil nagpalit tayo ng gulong, diba? So tatanggalin yung tambutso nun. Hindi ko sure kung nagalaw yung O2 sensor, yung catalytic. Hindi ko rin sure kung nakadugtong siya sa elbow ng motor. So tignan ko na lang mamaya. Kasi wala naman check engine yung kanina ngayong nag-rides kami or kaninang pag-uwi namin, doon ko lang napansin yan. Kahit na naka-ADB tayo, kawawa yung motor. Masyadong masyadong lubak. Dun sa Arayat, wala namang ganitong daan kasi main road Dun sa Arayat, Nueva Ecija. Sa Arayat meron, pero hindi ganito. Parang umangat na tayo ng slights. Ano ba pala tandaan pag malapit na tayo doon? Mga bundok, no? Mataas ba yon? Nasa mataas na part. Pero ano yung niya, yung tubig? Ilog siya. Okay. Magpas kami, bumalik lang. At kailangan pala natin lumiko dito. Rough road? Yes, rough. Ganito talaga? Okay, papasok na siguro tayo sa Pero 12 kilometers pa. O kalsada pa? May kalsada pa. Hindi pwedeng 12 kilometers ganito kaba. Hindi, baka kalsada pa. Ayun may kalsada pa siguro. Rough road. Kahit na. Ayun, may kalsada. So kahit lumagpas tayo kanina, okay lang kasi doon tayo dadaan. Yes. Yes, katay. Kita na yung konting part ng bundok. Lawak na parang mataas na tayo. Na parang hindi. Hindi pa, Pero ang lawak ng kita natin dun O lang. Ito, buti na lang. Ay hindi, lubak-lubak din yung kalsada Yanan kasi siguro ng truck. Ay, rough road ulit. Ano kaya to,
Parang may ano dito ginagawa. Oh, bawal ang pagsunog ng basura. Storage. Anong storage? Lalagyan ng mga gamit. Nagpapabricate siguro sila. Ayun ang may ano dun. May tempasil. Upya. Mataas na tayo. Kasi ano, ayun o. Medyo mataas ng konti. Slight lang, ayun o. Solar farm siya. Ayun yung mga solar o. Solar farm pala siya. Kaya pala ang daming ano doon. Parang mga stand siguro na solar yung mga nandun. Nakalatag silang galing. Meron pala ditong solar farm. Ganda. Ayun o, mga solar farm. Latag. Ang lawak. Ay nagka-grass fire siguro dito oh. Sunog oh, mga puno. Pati yung ugat na ano, na iangat nila. Ano kayang ginawa dun? Baka gagawin din solar farm, no? Lawak oh, meron dun. Tapos meron dun. Medyo patag kasi yung bundok dito eh. Tingnan natin kung may mahagip tayong malapitan. Road close ahead except detour. Keep left. Ayan siya, malapitan. Ito yung ano guys, ito yung solar, malapitan. Ay tsura niya. Ang lalaki pala nila ano. Nakalatag silang haba oh. Ayan. Kinukolekta nila yung ano, energy, kuryente. Pwedeng store nila or pwedeng ibenta. Ewan ko, basta yun. Alam ko kasi solar ano eh. Humihigop ng energy. Ayan, tas nakabakod pa. All goods. Pababwire pa oh. Bawal ano, bawal talaga pasukin. Daming ginagawa dito ano. Ayun oh, siguro hinuhukay din nila. Dami ah. Oh, mga hukay-hukay. Solar din oh. Lapad oh. Kasi na-angulo nila yan para tutok sa araw talaga. Ayos oh. Mga framing yung ano nakastore kanina, mga pre-framing para i-assemble na lang nila. So marami talaga silang gagawin dito. Update. Gumilid lang tayo kasi nagpalit ng battery ng GoPro. 12 minutes na lang, 6.3 kilometers. Tara, init na. Oras pala 12:49. Ano na, malilipasan na tayo. Hey, 12 minutes na lang pero kalsada na dito. Tapos yung view natin mga solar guys. Ang dami solar dito. Tapos mga kalsada akit baba na rin. Nakalimutan kong i-on yung ano, ay i-off yung HSTC para magamit natin sa ahon. Wait lang, hanap lang tayo silong. Off lang natin HSTC. So isang beses ko pa lang to na off. Try ko kung kaya ko. Lumilitaw pa rin yung check engine oh. Kaya ba? Kaya this day. Ayun, click lang natin to. Kita na yung HSTC. Tapos long press natin yung left button. Yung right pala. Ayun, pag naka ano na to, naka slash na yung letter T, naka off na siya. Ayun, pwede na tayo maguswas. Para yung mga ahon, hindi siya ano, hindi siya bitin sa ahon. Kasi may mga time na di talaga nagpapantay yung ikot ng gulong eh. So kailangan ng power para makakit tayo ng mas maganda. Ayan o, mga ahon na. So naka-off na yung traction nito. Ayan, parang ano ah, parang maganda nga yung hatak niya. Parang kanina walang hatak ah. Hindi naman sa OA pero parang may hatak nga. O pakiramdam ko lang. Then makikita natin yan sa ano, off-road, sa mga buhanginan talaga. Kasi nung nagsambales kami nun, tapos bumaon sa campsite, kasi may campsite namin yung gulong, in-off ko yung traction. Kasi yung harap na gulong di gumagalaw, tapos yung likod lang yung gumagalaw. So kailangang mahugot, kailangan mo talaga siyang i-off para may hatak. Talaga siya iikot kapag di mo in-off eh. For safety din naman yung traction. Pero yun, gawin natin ng broad na video sa mga susunod na araw. Ay, bundok. Ayan, dito, tingnan natin bundok. Ay, oo, taas na natin. Yan, malapit na, no? Taas baba na yung kalsada, ah. Sakto lang yung pag-on natin ng ano, traction. Ay, pag-off.
gamit natin. Hey, hey, alon-alon din pala yung kalsada dito. Oh, pag talaga Nueva Ecija, expect mong may trail ng mga bundok. Pag gabi, madilim talaga dito kasi walang ilaw. Uy, yung taas. Alon-alon talaga siya, literal. Taas baba ka. Pasway-sway. Ay, ang ganda, ang taas. Ayos siya. Oo, ang ganda ng bundok. Solid. Ah, kita yan. Ang ganda din ng solar. Solid. Oh, taas na. Ayun oh, puro solar dun oh. Oh, may bahay dun. Oh, taas. Yung pagkatarik pa lupa. Ah, lupa pa to dati. Pero ito na yun oh. Ito rin yung dinaanan niya siguro no. Recenter natin. May bundok dun oh. Ay, kubo. Bahay. Mahirap pa yung daanan no. Way back ano yan, 2021 to Kurbado 2021, hindi ka pwede mag-overshoot dito, malalim. Ayan, ito na yata yung sinasabi ng kapatid ko na bangin-bangin. Ayan, ito oh. Baka mas malala pa dun palagay ko. Kasi sabi niya may dadaan ng mga bangin-bangin eh. Ay, ang ganda. Ay, may hikers oh, Philippine Looper. Ay, taas na. Ang ganda pala ng view ng ano doon, bahay oh. Nasa tuktok siya. Oh, galing tayo doon, di ba? So, ayos ah. Taas pala ng pinanggalingan natin. Solid. Oo, bundok-bundok. Buti na lang may mga signage dito oh. So kahit gabi medyo iilaw yan, mare-reflectorize yan. Para safe pa rin kayo guys. Pero ayun lang, ingat-ingat lang, tsaka huwag magmamadali, huwag magmabilis para iwas disgrasya. Ang pababa na naman. Tingnan natin kung may engine brake yung setup natin. Meron pa naman. Hindi siya yung totaling nawala yung engine brake. Kahit nagpalit tayo ng springs. All good. Taas kamay. Kita tayo sa 360. Taas kamay parehas. Uy. Ay, ikaw lang ba? Alam ko pwede ako. Ay, tarik na ito ah. Yung daan. Ay, tarik. Ganda pala. Ayos pala. Eto na, dito na natin nagamit yung ano, setup natin, mga paahon-ahon. Ayan, kayang-kaya na setup natin. All goods. Ayan eh. Sakto lang yung setup natin. Malapit na tayo no? Ilan? 5 minutes na lang oh, 2.2 kilometers. Malapit na lang to. Wala tayong mga nakakasalubong no? Nagtatanghalian na sila. Tanghali kasi yung dating natin eh. Alauna na. Talagang kain na tayo after pagkalapag dun. Diba? Bali dun tayo galing sa kabilang bundok. Umikot tayo. Lapit na guys. Minalungaw, let's G. Yung mga bahay dito pa konti-konti. May sakyan dito. Saan galing yan? Smooth ah. Sarap daan dito ng ADB ah. Nakapag-banking. Mataas kasi clearance. Ayun na siguro malapit na. Mga bahay-bahay na. May gasolina. Titinda ng gas. May mga bahay-bahay na dito oh. Sunod-sunod na yan. Ayan na. Tarik dun ah. Saan kaya pumunta yun? Ito na ba yun? Saan daw? Dito na. Okay. Yung kabila, saan papunta yun?
May ano dito. Entrance. Ayun. Siguro ano, environmental. Pangalay po, dito po yung entrance 100 po isa. 100. Ah, okay. Wait lang po. Ay, ikaw na mag-ano. Bumababa yung motor. Bayaran ko na lang mamaya. Malapit na lang po. Opo, 2 minutes na lang po. Okay. Thank you po. Thank you. Tara, let's this. So, entrance. Kala ko environmental. Entrance, 100. So, dun na babayaran yung entrance. 100 pesos each. So, 200 pesos binayaran namin. Ito. 2 minutes na lang daw. Oy, may parking fee pa dito. Ang dami pumapara. May parking fee po, 20 pesos. 20. May barya dyan. Alam barya? Saan po kami magpa-parking? Ay, ito. Ang dami nila, no? Saan kaya tayo magpa-park niyan? Sakyan yan, ha? May mag-assist naman daw, eh. Ang dami nila. So, where do we park? Car. Okay. Dun pa daw. Our destination is on the left. Yun. Ang dami-dami. Ah, ito pala yun. Ganda. Ganda pala. Solid. Oo. Saan tayo magpo-park? Bahala na. Tataas. Okay, meron pa daw. Eh, lalim dito ah. Dito ba? Saan ang parking? Uy, kaya ng ADB, lakas. Diyan. Lakas ng ADB ah, kinaya. Daanan yan eh. Pasok. Ay, hindi. Paano ba? Ay. Ayun, may lalabas. Ayun. Saan ba yan? Pwede kaya dito sa open park? Parang mas gusto ko dito para hindi tamaan. Ayan. Kaya yun, nakapag-park na kami. Hanap lang kaming kainan muna. Tapos mag-charge na rin ng mga gadgets. Ay, all good stuff. So meron pala dito food court and souvenirs. Ayan sa loob, puro mga kainan, no? Ayan pala eh. Tignan mo, ano na lang siya, Minalu. Ayan mga kitchenette meron dito. Time check 1:37 PM. Lunch lang kami guys. So meron tayo dito sisig. Kasi sa kanina. Chicken barbecue. Barbecue. Lunch lang kami. Ayan, after lunch guys. Halo-halo tayo mga. Yes. Mga guys. Time check 2:40 guys. At nakapagbihis na kami. Nakapag-outfit na kami. Ayan yung pang swimming talaga to, pati si OBR. Tapos na-short lang ako. Naka-sandals. Yan lang pa. Kasi sapatos siya kanina. So papunta na tayo dun sa anong tawag dun? Mga cottage. Sa pagsiswimmingan. Tapos magla-life vest tayo guys. Ayan. Pababa tayo. Medyo marami-rami pa yung tao, no? Marami-rami pa kahit pahapon na. So yung cut-off naman ito, alas 5 eh. Check natin kung makapag-cottage pa tayo kasi 500 daw yung cottage nila. At dalawa lang kami. Tignan natin kung may maliit. Kasi pang-pamilya yung mga cottage dito eh. Kuha lang tayo ng life vest. Dito tayo sa may CR. So kanina dyan ako nakitang kumukuha sila ng bagong life vest. Dito po kumukuha ng life vest. Red po.
Pag may ticket po, hindi po balik. May bayad po. 50 po ang rent. 50. Tapos kailangan po ng valid ID. Ay, saan balik? Wait lang po. Dito. Rent siya. Bayad, pre. Kuha na lang. Pag ano po, dalawa kami, isang ID lang o kahit isa na lang. Okay, balik po kami. So, kailangan ng valid ID, plus 50 pesos each. Dalawa po. Thank you po. Okay, nakapag-rent na tayo. 50 each, 100 dalawa. Mahabang. Okay, goods na guys. May daan ba? Punta na tayo sa tubig. Kami dumaan sa kabilang way. Tingnan natin yung view. Wala. May hanging bridge dyan. Meron ba? Ayun, dun yung clip guys. Dun tumatalon kaso yung tatalon. Paunawa. Pinapatupad ang pag-cottage rock formation. Bawal daw magpalipad ng drone guys nang walang pahintulot sa munisipyo or walang permit. Multa 1K. May 1K ako dito Hindi, joke lang. Ayan, ang ganda. Dito pala, ang ganda. Solid. Meron pa pala dito, nakatago siya. Ang ganda guys, oh. Kaya nga kahit mag-drone ka doon, hindi siya makikita. Tingnan niyo yung view. Ang ganda. Yung tubig medyo parang green, no? Guys, picture na video. Solid. Doon sila tumatalon guys Doon, oh. Pwede rin doon, no? May talonan din doon. Mas dami lumalangoy, oh. Di ako marunong lumangoy pero dahil na life vest tayo, malakas yung loob natin. May floating balsa rin dyan, ano? Ay, sa ganda. Tapos yung bato dito, tingnan nyo, nakahulma siya. Naka-curve. Taas, di ba? Ayun, may mga tumatalon. Ayos. May malalim na ano dito. Ganda pala dito guys Oh, di ba? Haba ng floating balsa nila. Nakakalula. Ano rin, picture taking spot. May hiwa dyan sa likod natin. Tapos dito mga floating balsa. Ayun yung kahoy na pinangsusuksok, parang hindi naman sobrang lalim Ayun, tiga mo yung kahoy pinangsusuksok. So, bato-bato yung siguro, hanap na tayo dun. Pero wag dito. So, actually, bato yung napaka natin. Inayos lang nila, sinemento, para may daan. Nasa gilid na tayo ng bangin. May bahay din dito. May tulay. Ay, ito pala. Ayan, pwede dyan. Sa mga floating cottage, pwede na dyan yung mga kainan. Talagang cottage siya na lumulutang. Yung mga kainan, dyan na lahat. Tapos bababa na lang sa tubig para lumangoy. Ayos. All good. Iniwan na lang namin gamit namin dito. Wala kaming mapag-iwan. Wala kaming cottage. So, wala na. Video naman tayo, katunayan na iniwan natin dyan. So, dadali natin tong guys, yung 360. May selfie stick naman tayo, yung visible. Sana hindi lumubog. Hindi naman siguro lulubog yan. Malalim na dito. Malalim na. Pang naman. Kaya lang po. Ito medyo mababaw pala dito Diyan ka lang tumalon? Kala ko na malalim. Bakit? Bakit nagtatawin? Kahit bata, kaya rin. Hoy, hindi! Ay, malalim. Mga floating balsa, nagkalat sila kung saan saan. Malalim na pala dito floating. Ay, malalim na dito. Hindi ko naabot. Okay lang. Hindi ko Sige, naabot. mag-ano ka ng paa mo Alam mo, anahin yung paa mo. Nandito na tayo sa current. Hindi na ako makausat. Ay, floating na lang. Hi! So, ulit ang
Lagi ng bato. Yung carrot guys, inaalong kami. Yung makalangoy. Doon yung ay pala. Bago dito. Mababaw dyan. Oh. Ay, naka tayo. May mababaw na part dito. Ay, mainit na dun eh. Ay, nakaakon din. So, from dun, napunta tayo dun. Inaagos talaga tayo, mayroon lumangoy. Kasi yung mga balsa pa daan-daan, kaya tayo, kailangan pumilid. Kita ko sa inyo guys kung saan sila tumatalon. Saan sila tumatalon, ya? Dito na. Pakita ko lang sa iyo kung gaano kataas yung tinatalonan nila guys. Ito, ganyan siya kataas. Siguro, sakto lang, di naman siya masyadong nakakalula. Kaya naman. Di pa siya sobrang tarik eh. Ayos, nagkaalat yung mga balsa eh. Ayun, nakakuha na namin yung gamit. Yung bag tuwalya. At daan lang tayo dito sa tulay na kawayan. Ayan. Dahil wala nang rock formation, nilagyan na nila ng kawayan. No life vest, no swimming guys. So, kung kahit marunong kayo lumangoy, hindi pwedeng walang life vest. Balikan na lang po namin. Thank you po. So, yun, napaiwan natin sa lifeguard yung gamit. Ano sabi ni Kuya? Hindi, parang doon na tayo. Yung tour guide doon. So, ayan, bumaba ulit tayo. Liba tayo doon. Kabila. Cave. Cave ba yun? Cave this way. Wala yatang cave eh. Alam ko sarado, sabi ng kapatid ko. So, may cave na kasulat. Ay no, cave this way. Ayan, wala na mag-dyan. Paiwan ko lang tong camera. Tapos sa inyo kasama natin. Doon yung mga yung isang nagkiklip. Medyo mataas-taas din doon. Pero yun, center of attraction. Time check guys, 5:44 PM na. At kung makikita nyo naman, wala nang tao. So kanina, punong-puno ng tao yan. Punong-puno ng balsa, punong-puno ng mga lumalangoy. Pero pag oras na, talagang ahunan na. So ngayon, share lang namin yung experience namin dito ni OBR. Sa facility, sa place mismo, tsaka sa mga activities. Unahin na natin si OBR. Kumusta yung experience sa tubig, paglangoy, activities? Actually, yung tubig medyo mainit siya. Siguro dahil mainit yung panahon. Tapos, the weekend ngayon, given na sobrang daming tao. No? Oo. Kanina. As in, sobrang daming Oo, tao. yung weekend pa nga, no? Oo. Tapos, pero yung view, giving naman siya. Yan, nakikita niya sa likod. Diba? Maganda naman talaga yung view dito sa Minalungaw. Then, madali lang siyang puntahan kasi madali na lang yung daan, halos sementado na yung mga daan dito. Tapos konti lang naman yung lubak na madadaanan nyo. Oo. Tapos ayun, so far siguro para sa akin 7 out of 10 kasi nga mahinit yung tubig talaga kanina para kami nasa hot water. Ano pa yung need improve sa sa Minalongaw? I think they'd improve Facilities. facilities, yung CR medyo not good. Negats, no? Rate mo yung CR. Oo. 2 out of 10. 2 out As in, nagbabaha pa dun sa CR. Tapos siguro dito, feeling ko need ng harang, especially Feeling ko may mga... harang dati yan. Oo, May meron siyang harang before kasi parang inalis nila. Oo. Tapos yun, syempre may mga bata rin na pumupunta. So parang sa safety na din. Sana lagyan ulit nila ng harang dito. Oo. Tapos, pero nonetheless, okay naman lahat. Goods Okay, naman sa akin. yun. All goods. Sa akin naman guys, 6/10. Yung place maganda siya eh. Napakatayog ng mga bangin. Tapos marami activities pwedeng gawin. Pwede lumangoy, pwedeng pumunta sa ano kasi tawag doon? Balsa na floating tawag doon? Floating boat na Cottage. floating cottage 'yon. Ang kaso kapag lumalangoy tayo, sila dumadaan, so kailangan mo mag-ingat. So hindi siya super 100% na peace para sa akin kasi lumalangoy ka tapos may dadaan, so gigilid ka, lalo na ang hirap lumangoy. Pero yun, nakapag-enjoy tayo, yung tubig medyo mainit lang talaga. Ewan ko bakit, pero may time na malamig yan eh. Sa ibang mga ilog, malamig kahit tirik yung araw. Pero dahil na rin siguro sa panahon. Facility yung CR, 2 out of 10 din, medyo need improve. Yung tubig, mahina, 3 lang, konti lang yung banyo. Ayun, pero sa mga rock formation, maganda yung view.
maganda yung maganda siya tignan. Meron pang cliff diving. Kahit sa mga bato diyan, pwede mong talunan basta yung lang, yung hindi masyadong mataas. So yun, pero kami hindi namin tumalon kasi hindi namin kaya. By the way, umuulimlim na. Uwi na rin kami niyan, guys. Mag-alas 6 na. At yun, sana nag-enjoy kayo sa biyahe namin. Sana sa mga susunod pa na adventure, sama namin kayo. At ayun lang muna para dito sa Minalongaw. 6/10 sa akin, 7/10. 7/10 kay OBR. Pero all goods naman, worth it naman puntahan. Time check, 5:43 na. So, pauwi na lahat yung mga tao. Tapos yung iba naliligo na lang. Buti na lang bago mag-alas 5, naligo na tayo kasi wala pa masyadong tao. Kalabas namin, medyo mahaba yung pila. So, 3 lang yung liguan nila sa lalaki at babae, tig-3. Kaya sobrang rin, hirap, mahaba yung pila. Tapos may bukod naman na CR, 3 rin. Medyo mahaba rin pila kasi parang ito na yung pinaka CR nila. Sa parking, guys, kung makikita nyo, tayo na lang yung natitira. So yung parking hanggang doon kanina, doon tayo nagpark. Nilap na lang natin dito. Kanina punong-puno yan, ngayon wala na. Tayo na lang yung nandito. Time check, 5:58. All goods na tayo. So paggabi na rin at saka medyo kumukulog na. Ay, baka maabutan pa tayo ng ulan. Yung parking na yan kanina, guys, punong-puno. Kami na lang ata. Ay, oo, kami na lang. So dito yung babaan natin. Medyo confident naman tayo kahit gabihin kasi malakas yung ilaw, pero iba pa rin yung makauwi ka na may liwanag. Opya. Tiraan po. Atin tulay dito. Ayan. Tiraan po. Ayun o. Yeah. All goods. Bye-bye Minalongaw. So, yung biyahe natin mga 1 hour and 30 minutes or sabihin na natin 2 hours. Medyo maliwanag naman yung ilaw natin. Makapag-violet tayo dito, guys. Dahil wala tayong mga kasalubong. Ayan, napakaliwanag. So, yun, uwi na tayo. Salamat sa pagsama sa amin. At sana makasama pa rin namin kayo sa mga susunod nating adventure. Papunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Gamit lamang ay motor. The more click, the more you know. Babay ka muna, OBR. Baka hindi ka na mapagbabay. Bye-bye. The more click, the more you know. Ride to Minalongaw. Okay, may babay pa pala. Alright, G.